Sinisi ni Navotas Representative Toby Tiangco, ang campaign manager ng alyansa, ang pag-file ng impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte sa matinding pagkatalo ng kanilang mga pambato sa Senado nitong nakaraang eleksyon. Yung Mindanao kasi makikita mo yung boto nung administration doon ng opposition doon. Mga 90+%, di ba? Yung kunyari sina Bongo, sina Bato, ang tataas ng ano nila sa survey doon, di ba? At hindi na namin na bawi yon. So for example, we had a survey October to, no? Right after filing, ang pasok sa alyansa noon sa Mindanao. Let's focus on Mindanao is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ang pasok sa alyansa noon. Actually 10 statistically tied yung isa, no? And then right after the impeachment, hindi pa pasok dito yung data ng pagdala sa Hague. Ang natira na lang doon sa Mindanao is 1, 2, 3, 4. So from 10 naging 4. Wala pa dyan yung Hague. Yung 1 to 8 puro puro PDP. After the Hague, talagang problema na tayo, no? Talagang naubos na yon. But what I'm saying is, yung impeachment kasi was beyond our control. Tsaka it was a useless exercise kasi yun naman yung sinabi ko sa kanila, kahit pirmahan nyo ngayon, Feb 5, ganun din, June 2 pa rin yan itatakal ng Senate, no? So ano nangyari doon? Di ba nagkaroon ng backlash naman talaga? Yung Hague, there are external factors beyond our control. So it is not an apples to apples comparison, no? Kung hindi natin ginawa yun, hindi ganito kasama. Tsaka nagkaroon ng parang pattern. Isipin mo, una in-impeach, tapos pinadala sa Hague. So parang pinagplaplanuhan mo, di ba? But kung wala yung impeachment, baka iba yung pananaw ng tao. Baka sabihin nila, sumunod lang talaga sa batas. Pero yung impeachment, iba ang tingin ng tao doon. Tinanong siya kung bakit pinilit ang impeachment at eto ang kanyang sagot. May duda ako kung bakit pinilit yung impeachment. Because of the lack of time, hindi lahat ng items doon na-veto. So, ang ginawa nun, nagkaroon ng conditional release, di ba? So, noong hindi mailabas yung conditional release, yun ang, sa tingin ko, nung time na yun ang iniisip kong nagtulak na ituloy yung impeachment para meron silang magamit at sabihin na kailangan natin ilabas yung conditional release kasi pumirma tong mga to. And later on, I was proven correct. Yun yung duda ko noong ginagawa nila yan. Sasabihin ba may clamor? There was no clamor. Common sense naman. Sinong politiko ang gustong may kaaway ka at gusto mong awayin yung Vice President entering an election? Number 2, lahat naman ng politiko ay humihingi ng suporta sa Iglesia ni Cristo. So, ang gustong mag-vote ng impeachment nung nag-rally na ang Iglesia ni Cristo supporting the call of the President na wag ituloy yung impeachment. Number 3, yung Presidente ayaw niya talaga nung impeachment because on the day of the signing of the impeachment, I had a meeting with him na nagkataon yun yung nagpipirmahan, natapos kami mag-meeting, tapos na yung pirmahan. Inamin ni Tiangco na kaya pumirma ang ilang kongresista sa impeachment ay dahil sa banta ng panggigipit sa budget kung hindi sila susunod sa plano ng liderato ng Kongreso. Yung mga pumirma, anong sabi nila? Sinabi naman nila yung reason bakit sila pumirma, di ba? Yung sinasabi ng mga congressman na pumirma at yung mga sinasabi ng congressman na hindi pumirma just validates what I am saying. Sila mismo nagsasabi, yung mga pumirma, pag nagpaliwanag sila, bakit kami pumirma? Kasi iipitin po yung pondo namin. So how can there be a clamor when there was pressure? Inamin din ni Tiangco na si Speaker Romualdez ang nasa likod ng pilit na pagpasa ng impeachment. Sino ba pwede magpilit? Alam ka pwede ba itong mangyari nang hindi alam ng leadership ng House? Yung leadership, sila nanahan dyan. Wala nga kasi ako doon nung pinag-usapan, di ba? Hindi na nila ako sinama. Because they know from the very start, hindi talaga ako pabor sa impeachment, no? Tila ginagawang scapegoat ni Toby Tiangco si Martin Romualdez para linisin ang mga kamay ni BBM sa isyung panggigipit sa mga Duterte.
Pero kung totoo man ito, mas nakakabahala dahil refleksyon ito ng uri ng liderato na meron tayo ngayon. Isang lider na bigong pagkaisahin ang kanyang mga kaalyado, kaya't unti-unting naghihiwalay at nagkakawatak-watak ang hanay nila. He's really a weak leader. Totoo yan, hindi ako naninira ng tao. Talagang weak. He's a weak leader.